Alright, special edition tayo ngayon. At ang edition natin ngayon ay Lito Atienza edition. So, a little bit of background. Ayan, ito dito tayo. Mamaya si Chavit. Little bit of background. Itong si Lito Atienza ay tumakbo bilang Vice President noong 2022 kasama sa mga katunggali ay si Vice President natin ngayon na si Inday Sara Duterte. During that time, talagang marin ang pagtutol nitong si Lito Atienza sa vice presidency or pagtakbo nitong si VP Sara. Sabi nga niya, natatawa na lang daw siya, tutol siya at mangangampanya siya sa mga kakilala niya na 'wag iboto daw si Sara Duterte. During that time siyempre ano siya, katunggali. Katunggali niya si Sara Duterte. And, ang anak nito ay si Chi Atienza na, ano 'to, Vice Mayor naman ni Isko Moreno. Kung babalikan natin nung 2022 si Isko Moreno ay katunggali naman niya si Bongbong Marcos. Hmm. Ang daming sinabi ni Isko Moreno against Bongbong Marcos during that time. Tapos you see the ano, the irony of this, si Isko ang daming sinabi against Bongbong Marcos nung 2022, ngayon himudpwet siya. Itong si itong si Lito Atienza, ang daming sinabi din kay VP Sara nung 2022 katunggali niya. Pero ngayon mas mas pumapabor siya kay VP Sara. Kumbaga, kabaliktaran doon kay Isko. Si Isko ngayon himudpwet doon sa binibira niya noong araw. Ito naman si Lito Atienza, yung binibira niya nung araw ay pinupuri na niya ngayon. Bakit? Ang implication nun, titignan niyo dito sa dalawang 'to, si Atienza at saka si Moreno, kung sino sa kanila yung nag-iisip, kung sino sa kanila yung tumitingin sa totoong serbisyo ng isang public servant. Titignan mo sa kanila, mapapansin mo sa kanila kung sino yung may interest. Although ang pinagkaiba lang nila siyempre walang katungkulan itong si, Lito Atienza sa gobyerno ngayon kaya malaya siyang nagsasalita nung kanyang opinyon. Kaya lamang ho, I mean, ang atin naman 'no, kasi since nasa public service itong si Isko Moreno, hindi naman niya kailangan na kasi yung reason is nasa gobyerno siya, kailangan maghimod-pot siya. Kumbaga makikita rin sana or maririnig pa rin naman sana natin sa kanya na yung kagaya ng sinasabi nitong si Lito Atienza para mabalanse natin na hindi ka lang kay Bongbong Marcos, hindi ka lang himod-puwet or hindi ka lang in the interest of the Manileñans, yung gano'n. Pero halata, yung sinasabi mo na walang kasalanan si Marcos tapos itong si Lito Atienza pinupuri niya naman yung kabila, yung Duterte, makikita mo kung sino ang may utak sa kanila. So, today ang ating feature ngayon ay si Lito Atienza. Unang banat pa lang, unang makita mo pa lang sa kanyang reels, hindi man natin ile-label na DDS siya kasi porke nagsabi siya ng papabor sa Duterte, DDS, hindi, eh. Ang point natin dito is, hindi porke nakikita mo yung tama, hindi porke nakikita mo yung mali, DDS ka na. Hindi, eh. Marami diyan na hindi naman wala namang political leaning or political choice or, yung tawag dun, manok, parang gano'n. Pero nakikita nila talaga kung ano yung reality at napagko-compare po natin yung kasalukuyang administrasyon
doon sa past administration. Pwede nating sabihin na hindi lang yung Duterte administration, even in the past. Kasi ngayon, makikita mo na yung ano, yung legacy yan ng Marcos administration, eh. Parang first time in the Philippine history, ganito umakyat ng sobrang taas ang value ng dollar, weakening the peso. First time. First time na nagbenta ng gold. First time na kinuhanan ang budget ng PhilHealth. First time na sobrang pinakamalaking insertion. First time na ginawang mas marami ang ginawang unprogrammed funds kaysa sa program funds. Kinuha sa program, nilagay sa unprogram. Yung mga ganun, ang dami. Insertions to the max. First time na pinakidnap mo yung isang former president, not recognizing your own justice system. Mga first time. First time na impeachment ang tinatrabaho ngayon. So, lahat. Kumbaga, makikita mo na kung i-compare mo ito in the past administration, not only the Duterte administration, ito yung pinaka-first time na pinakamalaking utang, pinakamalaking, pinakamababang GDP, pinakamataas na inflation rate. Basta lahat ng first time. Let's start. Hindi impeachment ni Sara ang gusto namin marinig. Prosecution ng mga magnanakaw sa Kongreso at Senado. Yun. Yun ang gusto namin marinig. Akusahan ninyo yung mga dapat banggitin at akusahan at hulihin at idemanda rin. Hindi si Sara lang. Puro kayo Sara, para si Sara sa nina paghihirap at Pilipino. Mabuti na niya pa nga si Sara, may pag-asa pambayan. Hindi impeachment ni Sara ang galing mismo sa kanya yan. Hindi siya DDS. May pag-asa pang bayan dahil nandyan pa si Sara. Pero anong gusto nilang gawin? Impeachment. Lahat, pansinin ninyo, lahat na lang ibinato nila kay VP Sara. Diyan lahat. Lahat ng kasalanan gusto ng ibato. Corruption, crime, lahat. Lustay, mga ganun. Biyahe-biyahe, andun lahat, inano nila lahat sa mga Duterte. Even drug lord, mga ganun. Meron pa yung iba, sasabihin nila, malandi, mga ganun. Baliw. Pero, ang mga tao, nananatili pa rin sa kanya. Tignan nyo, without expecting from someone who has denounced VP Sara before, noong 2022. Kumbaga ito, mga to sila yung mga namumuna, lalo na nung panahon ng kanyang ni PRRD. Ito yung mga laging namumuna Pero the mere fact na ngayon ang mga pronouncement mo is favoring yung pinaka-enemy of the state, pinaka-enemy ng Marcos administration, hindi ho ba't nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin? Pero, still doing it. Next. Hindi po ba corruption din yan? Di ba pag nanakaw yan? Ninanakaw ninyo ang karagatan sa kamay ng ating mga mamamayan. Ako'y lumaki, napasigla, napalusog ng sariwang hangin at tubig ng Manila Bay. Ngayon, bukas, wala na pong Manila Bay na mamanahin ang kabataan. Pagka tinatabunan nila, gagawin po nila yan. Real estate, ibebenta po nila sa mga banyaga, pagkataas-taas ng halaga, kapag malaki nilagay nila para makuha nila ang lisensya, wala na po tayong karagatan. Walang magagawa si Yorme dyan. Timod pwede. Di ba? Next. Hindi, ito. Tanong isang tao sa akin, Mayor, bakit binabakuran niyo yung Manila Bay? Pagdamo ng Ross Boulevard, nakabakod. Alam mo kung bakit? Nire-reclaim na nila, tinatabunan. Yung mga walang iya itong mga ito. Tinatabunan yung dagat. Gagawin Kausapin mo si Yorme, si Isko. Diba? Kasama nung anak mo yun Umaasan tayo sa sasabihin ng kapulisan. O maganda na ang kondisyon, wala nang nakawan, wala nang yung salba, wala Ay, John Beck, makinig ka. nang kriminal. Walang kriminal, dalawang babae pinatay sa Lanao, kailan lang. Yung isang gabi lamang, inisnatch yan ng cellphone yung bata, inakbo, dalawang kriminal. Nung araw pag ginawa yan, huli. Bakit? Yung pulis nagtatrabaho. At iba ang sistema nung araw. You cannot be a policeman in Manila if you are not coming from Manila. Pero ngayon,
Yung pulis, hindi mo alam kung saan galing na bundok. Pulis Maynila siya ngayon. Kanya-kanyang pulis tayo, kanya-kanyang pagbabantay, kanya-kanyang kaalaman. Mga araw, pag may ninakawan, sinumbong mo sa pulis, 90% mahuhuli yung nagnakaw. Ngayon, ninakawan ka, pinasok ka sa bahay mo, sinumbong mo sa pulis, baka 5% lang ang chance mong mahuli yung hold up sa'yo sa loob ng bahay mo. And tapos maririnig natin. Peace and order, conditions are very excellent. Wala nang masamang tao ngayon. Pinapatay na lang ang mga walang kalaban-labang mamamayan. Umaasa tayo sa Baliktad nga ngayon eh. Yung pinoprotektahan nila ngayon, yung mga adik, mamamatay tao. Pag pinatay mo kasi yung mga yan, biglang magsilabasan yung sila De Lima, Rizon Tiveros, they will cry for human rights. Ayan yung ayaw ni PRRD kasi ang nilalabanan niya is human lives. Sila, human rights. Kasi human rights ng mga durugista. Kaya nga, nakita ninyo naman, ano bang mas pipiliin ninyo? Yung taong may posibilidad na gagahasain yung anak ninyo o papatayin yung anak ninyo? O yung taong dapat mong protektahan na yung human rights, yung rights ng taong wala namang, hindi naman sila law bender saka law breaker. Yung mga mababait, yun yung dapat mong protektahan. Iba na ngayon eh. Panay fake news. Sabihin na, uy, mas maganda yung peace and order natin ngayon kaysa nung nakaraan, ha? Sino niloloko mo? Ito nga hindi DDS eh. Pero hindi siya naniniwala sa'yo eh. dumating si Pangulo Duterte, I will never forget, sabi niya, kayong nagtatanim ng bala dyan sa airport, kilala ko na kayo. I did a little homework, research, I know who you are. Pag hindi ninyo tinigil yan, huhulihin ko kayo, ipakakain ko sa inyo yung mga balang tinatanim nyo sa mga maleta ng mga Pilipino bumabiyahe. One word from the President na wala ang tanim bala. Meron pa ba ang nagtatanim ng bala sa airport? Meron pa ba? Di ba Ngayon lang, nagsipagbalikan. proof yan of effective leadership? Yun ang hinahanap natin sa taong bayan. Demand for effective government. Demand for the President to act. And I urge President Bongbong, do something about restoring the credibility of government. Nako, makikinig ba yun sa'yo? Kita mong bising-busy sa pamimigay ng bigas at yun ang kanyang legasiya. Kasi tingnan mo, back to PRRD, nakita ninyo just the other day, meron tayo, I bump into a friend at siya mismo nag-account kasi dati silang gumagamit. Nung dumating daw si PRRD, sabi nila, magbabago na raw sila. Araw-araw yan, kinakatok yan. Kinakatok yung pinto para, ano yung tawag doon, parang ifa-follow up ba ng mga kapulisan. Ifa-follow up nila kung tumigil ka na ba, tapos i-rehabilitate ka, check ka kung talaga magbabago ka o hindi. Ganun yun ang mangyayari doon. Kaya you are forced to na magbago during that time. Ang daming nagbago sa totoo lang. Siya, nagbago siya, pero yung mga kasama niya ayaw. Kaya anong nangyari? Nawala sila. Kasi nalalaban alam niyo yung mga ganyan, iba yung effect ng droga sa utak mo talaga. You can do anything that a normal person cannot do. Yung pangalang alak uminom ka, pag hindi ka nakatagay, mahiyain ka. Nung tumagay ka, nalasing ka, ang kapal-kapal ng pagmumukha mo, kayang-kaya mong sabihin ng hindi mo nasasabi kapag ikaw hindi lasing. Alak pa lang yun. And pag droga, doble, triple yung effect nun sa'yo. You can even kill. You can even do heinous crime. Kaya yun ang dyan talagang yung sinasabi nila na, pinlantingan, basta na lang pinapatay. Hindi yan. Lalaban yung mga yan. Lalo na yung mga yung mga mas nasa taas, lalaban yung mga yan. Kaysa mahuli sila, lalaban yung mga yan. And in fact, like example na lang, 'di ba yung pulis doon kay Kian? 'Di ba nahuli yung mga yon, kinulong. Pero yung si Kian na yan, ang pumatay din diyan, sila din. Kasi may yung posibilidad na ikakanta ni Kian
kung sino yung nasa taas. Kasi ano yan, eh, kaliwaan yan, eh, about transaction. Siya yung store niya, yun yung transaction ano, store. So, kilala niya yung mga in and outs. So, anong gagawin nila diyan? Papatayin nila. Yun yung pinaglalaban nila na muntik maging santo, Saint Kian na sinasabi nila. Sa panahon ngayon, wala ng ganyan. Hindi lang laglag balagang. Nawala din yung dati, bago si PRRD, 'pag may nakita kang nakamotor ta's dala-dalawa sila, matatakot ka, eh, kasi riding in tandem 'yan, may posibilidad na alam mo 'yun, nung panahon ni PRRD nawala na 'yan. Kasi binabawal yung may angkas. Eh, ngayon, nagsipagbalikan just lately nakita niyo yung balita, talagang yung riding in tandem niyan talagang tinadtad nila yung sasakyan, kitang-kita, huli sa CCTV. Gano'n na ngayon. Kung ano yung napapansin ni Lito Atienza, na yun yung nakikita ng karamihan ngayon. Kasi ang account ng karamihan nung panahon ni Duterte, tahimik. Crime talaga as in bumaba. Oh, ang account ng karamihan naman ngayon, ngayon nagsipagbalikan. Ramdam mo takot ka ng lumabas. And that's the reality. Hindi mo puwedeng ano, hindi mo puwedeng, manduhan ang isang tao na, "Uy, 'wag mo namang sabihin 'yan. Uy, ito yung dapat mong sabihin." Lalabas ng kusa sa mga bibig ng taong bayan na ganito nung panahon na ito, ganito nung panahon na ito. Hindi mo puwedeng diktahan yung mga tao. Next. President, it's time to just President, it's time to just restore the old system, the principle of accountability. Eh, paano niya ire-restore, eh, pagkaupo na pagkaupo itinanggal na yung, ano yun, yung PACC, yung Presidential Anti-Crime Commission ni PRRD. Yun pala dahil may balak silang magnakaw, kaya tinanggal niya. Naglagay sila kunwari daw ngayon ng ICI, pero walang pangil, ta's biglang nawala. Wala din yung committee report nila or yung investigation report nila, wala. Hindi natin alam kung ano nangyari dun sa investigation nila. Ngayon pinipili na lang nila kung sino yung gusto nilang kasuhan. Yung pananagutan ng isang pulis sa kanyang pinaglilingkurang mamamayan. Kailangan maibalik yan. Hindi yung politiko lang ang kanyang nire-respeto sapagkat yun lang ang kanyang kailangan para bigyan siya ng proteksyon. Magnakaw man sila sa lansangan, meron siyang proteksyon sa congressman o mayor na backer niya. Bigay natin ang kapangyarihan uli sa taong bayan. The people should regain the power over their policemen para tumino ang pulis. Pag ang pulis nagtrabaho, ang krimen... Eh, wala na nga eh. Ngayon eh, noon, alam mo ba ang tingin ng, kumbaga na-restore yung respeto ng taong bayan sa mga pulis. Alam mo yun, yung parang feeling mo kapamilya mo yung mga pulis nung panahon ni PRRD. Yung gusto mo silang yakapin eh, for serving the Filipino people eh. Pero sa ngayon, gusto mong duruin eh, gusto mong kamuhian eh. Bakit? Kasi you cannot help it but ganun ang ituring mo sa kanila kasi itong gobyerno na ito ginagamit nila to parang wine-weaponize nila yung authority ng kapulisan in the interest of the government ngayon. Eh, nakita niyo nangyari sa KOJC, nangyari diyan sa mga rally-rally diyan, talagang sila yung ano, sila yung naka-front diyan para lang maprotektahan ang kabalbalan at kagaguhan ng gobyernong ito. Pero nung panahon ni PRRD, malaya yung mga rallyista. Haharapin pa nga niya eh. Yung mga kapulisan, pagagalitan pa yan ni PRRD pag ang mga like ano, papatawag niya yung mga kapulisan na yan. Pag sila yung involved sa yung tinatawag nating iskalawag, papadala niya sa ano, kaya sisantihin yung mga yan. Sa panahon ngayon, mahirap ano, yung credibility ba or yung reputation talagang sirang-sira na. In fact, pati yung NBA, kikita niyo yung ginagawa ng NBA ngayon. Atat na atat silang hulihin si Jay Sonsa. Tapos yung sinaserve nila, mali. Akalain mo yung bailable naging not bailable? Not bailable. Saan ka nakita ng ganun?
yung kaso, bailable, tapos yung sinerve nilang warrant, not bailable. Tapos sinadya pa nila sa gabi para kinabukasan, public holiday, tas kinabukasan Sabado, kinabukasan Sunday, walang mga opisina diyan, makukulong siya ng 3 days, makapagpiyansa pa lang siya ng Monday. So sinadya nila. Ganyan ba klase ng reputation ang NBI meron? Meron ng NBI? Weaponized. Weaponized sila. Pero yung bilyon-bilyon to trilyong ninakaw ng gobyerno, accountable ba sila? Hindi. Yung simpleng nagpahayag ka ng against sa gobyerno kasi nakikita mo, kung totoo naman, di ba? Why not the president release medical bulletin or record? Para kasi kung tutuusin, during that time, 2 days, 3 days siyang nawala. So, sino ba naman ang hindi magtataka kung nasaan yung Pangulo, di ba? Wala sa inyong nagtanong nasaan ang Pangulo. Ang hinahanap nyo, nasaan yung Vice Presidente. This is the first time na of all the administrations, ang hinahanap yung Vice Presidente. But in the past administration, ang hinahanap, nasaan ang Pangulo? This is the first time na parang ang tingin ninyo, ang Vice Presidente, yun ang Pangulo. Hinahanap nyo, nasaan yung Vice Presidente. And even in the past, an administration in the past, ang inaakusahan na biyahe, mga presidente. Ngayon, ang inaakusahan yung biyahe, yung Vice Presidente. It is because the Vice President is the Duterte. Kriminal, matatakot dahil mahuhuli sila o konti at mababa ang krimen. Pero ngayon, ang napaparusahan ng taong bayan, nananakawan, nahuhold up, tapos ang pulis ay nakakabola, hindi tayo titino kailanman. Anong pakinabang ninyo to maintain the present distorted system? President? Walang pakinabang. Masahod lang sila. Weaponized ng gobyerno. Why are we insisting on a system that is not working? Kaya nung araw, ang Manila policeman, model ng buong mundo. Nagpupunta rito mga New York policemen, San Francisco policemen, Japanese policemen, upang matuto sa mga pulis Maynila. Kaya yung mga kataga sa harapan ng headquarters ng Manila Police Department, go tell the world, tell the passers-by that in this little world, men knew how to die. Napakagandang mga salita na pinangahawakan ng lahat ng pulis Maynila noon. Bagamat kulang kami, pero nabibigyan namin ng serbisyong karapat-dapat. Pag merong hold-up na nangyari, alam na agad ng pulis, sino huhulihin. Pag merong nangyaring pagpasok sa bahay, nagnakaw, huhulihin nila. Pero ngayon, halos imposible. Yung inisnatch na cellphone ng kaibigan ko, hanggang ngayon, walang report eh. Maynila ito, ha? Hoy, Yorme, pinaparinggan ka ata, Isko. I have a feeling na itong mga pinipresent ni Isko Moreno, dyan ngayon yung mga nahuhuli, I have a feeling na setup din yun eh. Unlike before kasi, iba yung first term ni Isko na under Duterte siya, kaysa sa ngayon, iba eh. Parang feeling ko itong mga pinapakita niya ngayon alam mo yun, parang planted. Parang planted eh. Na Lasal, Taft Avenue. Why? Because the police system is not working. Yung two-layered Manila Police Local and National Police, Philippine Constabulary, yun ang tamang sistema. Sa Amerika nga, 3 layer pa eh. Local, state, national police. Tayo, 2 lang, okay na yun. Pero alisin ninyo yung one national organization answerable only to the president. Why are... Kaya nga wini-weaponize ng president eh. Pag hindi ka nagbayad ng bill, puputulin ang tubig mo. Meron ba namang magtsatsaga sa walang tubig na bahay? Siyempre magbabayad ka na, pakalang gulo. Pero gusto ko lamang malaman ninyo na meron tayong binabayarang 20% of our water consumption na kung tawagin ay environment charge. 20% yan ng total bill. In my case, I'm paying 973 just for the environment charge. Pero wala po naman tayong pakinabang sa kanilang ginagawa dahil hindi naman sila bumubuo ng anumang recycling facility. Pag hindi ka nagbayad ng bill, puputo. So ginagatasan lang pala tayo niyan. Nakita nyo nga ngayon kung ano-ano nilalagay sa bill natin ngayon.
Gusto nila kunin lahat ng pera ng taong bayan, yung kanilang pangako sa kontrata, hindi nila binibigay. Meron pa silang FCDA. Any adjustment Ito, tubig naman to. of the peso to Inayos to ni PRRD. Binalaan pa niya yung mga yan. Maynila at Manila Water na yan. Anong nangyari ngayon? Iba na. Nagsisipagbalikan sila. Kumbaga, nung panahon ni PRRD, nagkaroon lang sila ng break. Recess. Break time. Ngayon, dahil weak yung namumuno, balik na. the dollar, sagot ng taong bayan. Pwede silang umutang ng mga dolyar, World Bank, Asia Development Bank, sa lahat ng bangko. Kaya dumadalas ang snatching. Yung kaibigan ko, na-snatch yung kanyang cellphone ng isang gabi, sabi nyo, harapan ng Lasal. Tapos sasabihin ng pulis, the peace and order condition is improving. The figures show. Your figures, your made-up figures. Hindi totoo yung figures no. Ang totoo. John Vic, made up figures daw. Yung nakikita, nararamdaman, yung dinaranas ng mga taong bayan. Kailangan pansinin ng ating Pangulo yan sapagkat kung hindi, lalala ang peace and order condition, ang ekonomiya natin, Hindi niya papansinin yan. ang magdurusa, Busy sila sa Duterte. tao na naman ang sasalo ng problema. Noong araw nung meron tayong two-layered police test, sapagkat sa tingin ko po, lumalala ang sitwasyon sa bansa, sa criminality. Ngayon, ang report ng police, bumababa daw po ang kriminalidad. Crime rate is going down, sabi nila. Kinakagat naman yan ng ilang media. Pero ang inyong lingkod, hindi po ako tumatanggap ng ganyang klaseng kabulaanan. Sapagkat sa tingin ko po, lumalala ang sitwasyon sa bansa, Lumalala daw. sa criminality. Yung mga media, pinoproject pa ninyo, ina-amplify pa ninyo, naniniwala kayo? Nakikita po natin araw-araw yung You are better than that. Unless kung kayo ay may offer. snatching, yung hold up, yung takawan sa lansangan, at yung reklamo ng ating mga kababayan na hindi sila ligtas sa kanilang mga barangay. Sapagkat sa tingin ko po, Ano pa? ano man ang gawin nila, huwag tayong papayag. Panghawakan natin ang ating karapatan bilang mga mamamayan sa isang demokratikong bansa. If you tamper with elections, what is to stop them from canceling elections for senators, congressmen, the president in 2028? Kaya huwag po May posibilidad yan. nating umpisahan. Hindi maganda pupunta. Anong lesson dyan? Huwag tayong manahimik. Kahit ikulong man nila tayo, kahit kasuhan man nila tayo, gagawin ginawa nila kay Jason sa dahil alam ginawa nila kay Jason sa sinadya nila talaga yun. Talagang trinabaho nila yun. Just to give us a clear picture na ganito ang mangyayari sa'yo kapag ikaw ay kuda ng kuda, puna ng puna sa gobyerno. Kaya anong gawin mo dapat? Manahimik ka na lang at himurin mo ang puwet ng gobyernong Marcos Jr. kagaya nung ginawa ni Isko Moreno. Pambari 4, yung mga yan. The rest, the list goes on and on. Kagaya ng mga buhaya dyan sa Kongreso, nakita ninyo, pagkatapos ng kanilang session or hearing sa impeachment na yan, nung ginawa nila, nagpapalakpakan sila. Tama ba yun na ugali at attitude ng House? Hindi po yun tama kasi alalahanin ninyo, political yan. Tapos magpapalakpak kayo na akala nyo may victory party na nangyari. Asan yung dyan, yung impartiality, yung pagiging fair? Parang panalong-panalo kayo Ultimo yung chairperson, pumapalakpak. Ano isipin ng taong bayan yan? Anong maling ginagawa? Turo ng turo ang gobyerno ng population control ang sinasabi kaya kayo mahirap, kaya naghihirap ang Pilipinas dahil masyadong marami tayong tao na pinakakain. Hindi totoo yun Kaya alam na natin na totoo. Kaya tayo mahirap dahil sa korupsyon. Hindi dahil sa bilang ng Pilipino. Pangaral ko nga noong pa man about 20-25 years ago. Mas sinadalawa na lang ang Pilipino na maiiwan sa mundo. Kung magnanakaw yung isa, magugutom pa rin yung isa. Kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagugutom, yung yaman ng ating bansa ay hindi napapakinabangan ng tao, bagkus ng politiko lang. Take China for example, no? In China,
ilan ba ang China? Hmm, ilan ba sila? 3 billion or 1 billion? 3 billion o sabihin mo na o 2 billion ano, sobrang laki ng population ng China. Pero alam niyo kahit mag-closed door sila, kaya nilang mabuhay. Bakit? Kasi they capitalize the population as the economy growth. Bakit? Kumbaga, example natin sa Facebook, 'di ba? Ang dami mong followers. The more followers you have, the more views you have, the more revenue you have kasi mas marami. Mas konti yung followers mo, mas konti yung revenue, mas konti yung magvi-view sa'yo. So, if we go into China, hindi corrupt yung kanilang mga leaders. 'Pag may corrupt talagang ano 'yan, eh, death sentence 'yan. So, hindi corrupt yung leader, idi-distribute, ko-collect sila ng tax, ko-collect ng revenue from the people, ibabalik sa tao. Kumbaga yung cycle, two-way yung cycle. Kukunin ko yung pera mo, ibabalik ko din sa'yo via infrastructure, good business. So, magbabalikan, nagsa-cycle. Yung ekonomiya umiikot ng umiikot. Yang nangyayari sa atin, eh, kuha lang ng kuha ang gobyerno ng pera sa taong bayan, sa taxes natin, sa tax. Hindi naman binabalik sa taong bayan. So, ang nangyayari, payaman sila ng payaman, pahirap ng pahirap yung mga tao. So, hindi mo po puwedeng irason na overpopulation. Mas maganda pa nga mas marami, eh. Kasi mas marami kang kumbaga investment mo 'yan, eh, yung mga tao na 'yan investment mo yung mga 'yan. Tutulong yung mga 'yan na alam mo 'yun, um, magge-generate ng good revenue for the good economy. Kaya nga nakita niyo dito sa Hong Kong, yung 200 to 300,000 na population pa lang ng mga domestic helpers, tuwang-tuwa yung Hong Kong. Bakit? Kasi we're bringing good economy sa Hong Kong. Paano? Eh, tuwing day off, everyday bibili, kumbaga bumibili, kumbaga yung ano, eh, yung expenses ng 200 to 300,000 na mga foreign workers dito, eh, pumupunta sa revenue ng gobyerno. Yun. Eh, ang nangyayari sa atin, bibili ka, may tax yung bibilhin mo, takot-takot na tax, VAT, EVAT, oh. Tapos yung kokolektahin na nila yan hindi naman babalik sa'yo, o di hindi siya distributed. Ang pahirapan natin, yung mga nagkamal ng lahat ng salapi sa kamay nila, samantalang nagugutom ang mamamayan. Ang mga kabataan ngayon ang siyang magmamana kung magtagumpay tayo na maidepensa ang demokrasya sa bansa. Kung hindi, kawawa naman. Mahirap na wala pang karapatan sa paghaharian tayo ng mga tulisan at ng mga walang puso, walang kaluluwang mamamayan. Akala nila Diyos na sila sapagkat marami sila. Uy, mali ka diyan, Lito. Sabi ka ni Isko, I think the president is doing a good job. Pera, nagkakamali kayo. Hindi ko makalimutan yung kasabihan, walang namamatay na may kagat-kagat na piso sa kanyang bibig. Ano man ang yaman ninyo, pag kayo ay binawian na ng buhay, wala kayong madadalang pera. Eh wag kayo masyadong matakaw. Hindi magdadala sa inyo, pera ninyo sa kalangitan, sa pili ng Panginoon. Kung gusto nyo makarating sa langit, takwil ninyo ang inyong kasamaan at bumawi kayo, gumawa kayo ng kabutihan. Mahalin nyo ang ating bayan, ipagtanggol natin ito. Mahalin natin ang kapwa Pilipino, tulungan natin sila sapagkat hindi sila nilika upang paghihirapin lang. Hindi sila binigyan ng katalinuhan kung paghihirapan lang. Ang pahirapan natin, yung mga nagkamal ng lahat ng salapi sa kamay nila. So, sino ba sa tingin mo ang totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas? Sagot. Tulong-tulungan natin ang pag-angat natin sa kabuhayan. Ang boto, hanggang siya'y pinaslang ng mga tagasunod Ito. Ay, hindi ito. ni President Ferdinand Marcos Sr. Laban, pagdasal mo po naman kami. Dakilang Evelio, pagdasal mo kami na nandito pa sa lupa at nakikipaglaban para sa ating bayan. Having said that, babanggitin ko po sa inyo,
ang napupuna ko. Puro Sara ang nasa dyaryo. Sara dito, Sara doon. Ito masamang tao, ito ginawa nito. Ayan. Yung gusto yata nilang tagtaris si Sara. Mm. Pero ako po naman ay open-minded. Kung may kasalanan, pagsakdal. Pero kung wala, halatang-halata naman kayo, wala naman. Gusto nyong masira sa mata ng bayan. Hindi po masisira si Sara Duterte Oo. sapagkat siya ay isang mahusay na politiko, Hmm. epektibong leader, Nako. at pakikinabangan siya ating lahat. Nako. Patay tayo diyan. Lito, yung anak mo kasama yung mayor na nagsabi na Bongbong Marcos is doing a good job. Nag-aangan ng mga Nako po. ayos na pamumuhay. Pamumuhay na demokratiko, Hmm. nagpapailalim tayo sa gobyerno, inihalal natin, kuno. Kuno. Pero sa ngayon, hindi natin masasabi ito sapagkat ang ating halalan ay talaga namang minamagic nila. Ay. Ang eleksyon natin ay abnormal. Kung maboto tayo, hindi natin nakikita ang bilangan. Ang bumibilang lang ay ang Commission on Election. Pag sinabi ni Chairman Garcia, ang nanalo ay si Pedro, yun na yun. Tinatanggap natin. Nakita ba niyo ang bilangan? Hindi. Wala. Kaya meron ako ikukwento sa inyo. Ako unang-unang biktima ng magic ng Smartmatic. 2010 election, ako po'y kandidato for Mayor of Manila uli. Pagkat tumagpas na yung 9 years ko, nagpahinga akong 3 taon, sinasaad ng batas, as required by law, tumakbo ako noong 2010. 2 weeks before election, meron po nagsubong sa akin isang kababaihan, volunteer. Okay, so nakita nyo na etong si Lito Atienza ay hindi po siya DDS. Pero nakikita niya at napapansin niya kung ano ang tunay na nangyayari sa bansa natin ngayon. Magmula sa crime, magmula sa corruption, sa pagiging incompetent ng presidente o ng gobyerno in all, yung mga kapulisan, ay yung ginagawa nila dyan sa kamay nila sa Manila Bay. Kumbaga napapansin niya yung laglag bala, napansin niya yung yung katahimikan ba ng community ngayon at noon, napapansin. Pero hindi mo siya buti na lang ang nagsasalita, hindi DDS. Kasi sasabihin nila, "Oh, DDS mindset, DDS mentality." Pero hindi ito DDS, eh. In fact, sabi ko nga kontra nito si Sara Duterte noon. Hindi lang si Sara, pati si PRRD. Kontra ito, kung tutuusin, eh. Pero the mere fact na nagsasalita siya, hindi natin sabihin na in favor, but in favor para doon sa katotohanan, which is yun naman talagang napapansin natin karamihan ngayon, eh. Yun yung nakikita natin ngayon. Kasi halimbawa ito, 'pag nakikita natin si Chavit ang nagsasalita, hindi kasi ano yan, eh, bumaliktad yan, eh, DDS na yan, eh. O parang yun yung gusto nilang i-discredit kasi DDS mentality yan, eh. Oo. Kaya ako naman po ay natutuwa na padagdag ng padagdag dumadami na rin ang talagang nakaka-realize. In fact, kahit sa aking mga friendships dito, hindi ko naman sila nakakausap pero nagugulat na lang ako na nagsasalita na sila, nagkokomento na sila sa mga napapansin nila na parehas din sa ating mga napapansin. And walang nagdikta sa kanila, walang nagsabi sa kanila dapat ganito ang kanilang, kasi hindi mo pwedeng idikta yan sa taong bayan, sa tao.
Ikaw ba naman ang magutom? Ikaw ba naman ang makaranas ng mga pagtaas ng bills, pagtaas ng mga bilihin, makaranas ng mga krimen? Hindi ka ba naman magsasalita? Eh, galing sa'yo, on your own accord, on your own experience, on your own na nakita. Yan po ay talagang galing sa taong bayan. Hindi po dinikta or kung ano man, hindi porke sinabi ng isang vlogger, sinabi ng isang DDS reporter or whatever, isang, alam mo 'yun? Ito po malinaw na habang papalapit ang pagtatapos ng administrasyong ito, malinaw na wala pong, ah, malaking nangyari sa bansang ito. Kumbaga, utang, tumaas ng tumaas. Yung utang natin, halos lahat tumaas ng tumaas. Utang na naman, utang na naman, utang na naman, pero walang nangyayari sa bansa natin. Ang sasabihin, kailangan natin ng ilan yun, yung ngayon, 150 billion daw para dito sa ginawa niyang uplift. Eh di wow, saan mo kukunin yan? Uutang ka na naman. O di magiging 19 trillion na ang utang. Kasi halos every month, uutang na naman, uutang na naman, uutang na naman. Pero walang nangyayari. Biruin mo gagastos ka 27 million para lang sa impeachment. Eh, pwede mong ipakain 'yan kung tag 1,000 ano, kung tag 1,000 yung isang sako na 25 kilograms. Mabibigyan mo ng 27,000 household o pamilya. Sa halip na gagastusin mo 'yan sa walang kakuwenta-kuwentang halatang impeachment na 'yan. So, 'yun lamang ho ang ating feature ngayon and, hanggang sa muli.